Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Nakikiisa po ako sa ating mga kapatid na Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Ipinagbubunyi natin ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan, isang panahon ng pananampalataya, pagsasakripisyo, at pagninilay. Ang mahalagang araw na ito ay hindi lamang paalala ng kabutihan ni Allah, kundi pati na rin ng mahalagang turo ng banal na Quran. Ang pagkakaisa at pagbabahagi ng biyaya sa pamilya at higit sa lahat sa mga nangangailangan. Hangad namin na ang Eid ay magdala ng kapayapaan sa inyong mga puso, liwanag sa inyong diwa at walang hanggang kasiyahan sa inyong tahanan. Naway tanggapin ang inyong mga panalangin, gantimpalaan ang inyong mga sakripisyo, at pagpalain ang inyong buhay ng pag-ibig at kasaganaan. Naway patuloy tayong gabayan ni Allah sa landas ng kabutihan at pagkakaisa. Eid Mubarak sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Ang lahat ng ginagawa natin ay para kay Allah, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Sa mga campaign materials na nakapaskil sa mga ipinagbabawal na lugar, narito ang balita ni Margot Gonzalez. Opisyal nang nagsimula araw ng Biyernes, March 28 ang campaign period para sa mga lokal na kandidato mula district representatives hanggang sa miyembro ng Sangguniang Bayan. Paalala ng COMELEC sa mga local candidate, sumunod sa mga regulasyon sa pangangampanya, gaya ng tamang sukat para sa mga campaign material at ang tamang pagpapaskil nito sa mga piling lugar na pinahihintulutan ng komisyon. 2 feet by 3 feet ang pinapayagan sa mga posters at standee, habang 3 feet by 8 feet naman sa mga streamer. May mga sukat din pagdating sa mga leaflet. Ang mga campaign materials dapat eco-friendly. Bawal ang pagkakabit, bawal ang paglalagay ng mga campaign posters sa mga puno, poste ng kuryente, sa mga tulay at iba pang lugar na hindi kasama sa common poster area ng komisyon. Pwede ang pagpapaskil ng mga posters sa mga pribadong lugar basta magpapaalam sa may-ari. Pinaalalahanan din sila sa pangangampanya gamit ang telebisyon at radyo kung saan pinapayagan lamang ang mga lokal na kandidato na magkaroon ng 60-minute airtime sa mga TV station habang 90 minutes naman sa mga himpilan ng radyo. Pumasok na rin ang regulasyon ng COMELEC sa kanila laban sa vote buying at paggamit ng mga state resources sa pangangampanya. Ang mga lalabag sa panuntunan ng COMELEC pwedeng maharap sa diskwalifikasyon. Una namang sinabi ni COMELEC Chief Attorney George Garcia na mas mainit ang kampanya pagdating sa mga lokal na posisyon. Kasabay naman ang pagsisimula ng campaign period sa lokal, nagsagawa ang COMELEC ng Grand Open Baklas sa mga campaign material na nakakabit sa mga pinagbabawal na lugar, gaya ng mga footbridge, poste ng kuryente at iba pa. Matagal na rin kami nag-iinit dahil siyempre hindi kami makapagtanggal dahil hindi pa sila kandidato, aspirant sila before. Ngayon, officially, kandidato sila simula alas 12:01 kaninang madaling araw. Kaya yung mga nasa maling mga lalagyan, mga maling pinaglagyan, tatanggalin natin. Ayon sa COMELEC, ang mga muling maglalagay ng mga campaign material sa hindi common poster area ay susulatan ng komisyon kung saan sa loob ng 3 araw ay kailangan nilang tanggalin ang mga ito kung ayaw nilang ma-issuehan ng show cause order at diskwalifikasyon. Yung iboboto yung mga pasaway, yung mga hindi sumusunod sa patakaran, alam mo yung bawal yung pa rin naglalagay. So, ito lang ibig sabihin, patigasan ng ulo, tinitis ang kapangyarihan ng Commission Election. Hinimok naman ng COMELEC ang mga kandidato at supporters na magrespetuhan pagdating sa pagkakabit ng mga campaign materials. Pag kami nakakabit na, hindi mo tatakpan, puro tatanggalin, yung nakakabit na. Hindi po ba? Nauna yun eh. So dapat po, kahit dito sa panahon ng pangampanya, hindi tayo nagkukulangan. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Marco Gonzalez, SMNI News. Huwag niyo iboto yung mga nagtraidor kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Considering nakita natin na hindi lang libo-libo, milyon-milyon po yung nakikita nating supporters. Sa tingin mo, naniniwala ka ba magkakaroon ng revenge votes pagdating po sa halalan o senatorial elections po? Yes po, ako naniniwala dyan. Kaya nga ang panawagan ng Duterte Youth Party List sa ating mga kababayan, sa napakaraming mga Pilipino, huwag niyo iboto yung mga nagtraidor kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso na inimpeach siya. Dahil alam natin, mayorya ng mga Pilipino, mayorya ng mga syudad at distrito,
ibinigay ang boto kay Sara Duterte, kaya siya ang pinakabinoto na Pilipino sa buong kasaysayan ng bansang ito. Tapos, sasabihin lang ng mga kinatawan ninyo, representing you, they impeach Sara Duterte. They are definitely not representing you. Pangalawa, dyan sa mga senador, alam nyo, masabi ko mula sa inyong Duterte Youth Party List, kapag ang isang politiko, isang party list, isang senador, walang paninindigan sa mga issues ng bansa, walang paninindigan yan para sa inyo. Di ba? Bakit walang nagsasalita dyan sa mga kaalyado ng Administrasyong Marcos na tumatakbong senador patungkol kay Pangulong Duterte? Yan ang issue ngayon ng bansa, tapos nananahimik sila. Ano na lang aasahan ninyo? Kapag kayo ay nagahasa, nasaksak at napatay, magsasalita sila para sa inyo? Hindi sila magsasalita para sa inyo. Yung iba dyan nagpapakilala ng mga party list para sa OFWs. Kitang-kita nyo na ang dami ng OFWs na galit. Wala pa rin silang sinasabi patungkol kay Pangulong Duterte. Yung ibang party list dyan, patungkol sa paglaban sa mga kriminalidad at terorista, hanggang ngayon hindi pa rin nagsasalita patungkol sa teroristang NPA. Yung ibang party list dyan nagsasalita patungkol sa mga inaapi. O inaapi na ang mga Pilipino ngayon dahil inaapi ang ama ng sambayan ng Pilipino, Rodrigo Duterte, hindi pa rin nagsasalita. Kaya masabi ko sa inyo, sa napakaraming tumatakbong party list at tumatakbong senador, kung sila ay hindi nagsasalita ngayon patungkol kay Pangulong Duterte, wala silang paninindigan bilang politiko, masabi ko sa inyo, wag na wag nyo silang iboboto at susuportahan dahil kung wala silang paninindigan para sa napakalaking issue ngayon ng bansa, mas wala silang paninindigan pag may nangyaring masama sa inyo. Dahil hindi sila magsasalita para sa inyo kapag kung anumang mangyari sa inyo, hindi nila kayo kakampihan. Ang kinakampihan ng karamihan dyan, kung nasa ng pera, kung nasa ng ayuda, at kung sinong magbibigay sa kanila ng limpak-limpak na pangbili ng boto or pang-organisa ng kanilang mga kampanya. Wala silang pakialam ngayon sa inyong sentimiento. Kaya wag nyo silang iboto dahil wala silang paninindigan bilang isang politiko. Babaw ang talong mga bagrong! Bagyo! May you have long life. Ito nga yung health na parang weekend. Hindi na natin silin. Ayaw, galing. Oo. Kita nila nga. Super, Diyos. Wala pa kayo problema ka nito. Wala naman. Kasi well-putito na. Sign ako gibuhat. Diya, salamat ka kita. I'm not Filipino for nothing. Ha? Naggago ako. Gidala ako sa pikas. Kato naman nag-iasa kong isa na ano. Kasi gidalaan ko sa pikas. Baka mag-verify. Gusto nila i-normalize. Pero dito, 114 yan. Nakakapangit. Nakakaawa ang pagsasabihin. Basta, gusto ko lang batiin si Tatay Lord ng Marcos Bangag. Ilocano!